Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Ako si Francis, 30 anyos, panganay na apo. Sa channel nyo, Kabanong, ipinadala ko ang sulat na ito dahil alam kong kayo ang tumatanggap ng mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng normal na mundo. Noon, isa akong negosyanteng namuhay ng tahimik sa syudad. Araw-araw negosyo, gabi-gabi katahimikan. Yun ang pinaniniwalaan ko sa sarili ko. Ngunit may sumpang dumadaloy sa dugo ko. Hindi to nakikita o naririnig, pero palaging nararamdaman. So tuwing sinusubukan kong maging normal, lalo lang itong lumalakas. Tatlo kaming magpipinsan na may iisang lihim. Sa syudad, nagawa naming magpanggap. Tuwing kabilugan ng buwan, umuwi kami sa probinsya para sa ritual na kinamumuhian namin ngunit kailangan. Karne ng hayop ang pumipigil sa mas madilim na uhaw. Akala ko sapat na yon. Akala ko kaya naming pigilan ng sumpa. Ngunit nagkamali kami. Ipinadala ko ang kwentong ito sa inyo, Kabanong, dahil baka sa pamamagitan ng channel nyo, maintindihan ng iba ang babalang matagal na naming binabaliwala. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin nyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin nyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. May pagbabago sa hangin tuwing papalapit ang kabilugan ng buwan. Hindi to nakikita ng iba, pero ramdam ko sa bawat paghinga. Parang may dahan-dahang gumigising sa loob ko. Isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Sinubukan kong manatiling normal. Maagang gising, trabaho, mga desisyong kailangan kong pagtuunan ng pansin. Sa papel, maayos ang lahat. Pero sa loob ko, may unti-unting nagigising. May init sa dugo ko na hindi kayang palamigin ng kahit anong pahinga. Kahit gaano ko maging maingat, ramdam ko ang uhaw, hindi sa alak, hindi sa pahinga, kundi sa isang bagay na ayokong aminin. Ayokong isipin ang probinsya, ayokong maalala ang ritual, ayokong harapin ang katotohanan kailangan na naman namin bumalik. Pero alam kong paparating na naman yon. Sa bawat gabi, mas malinaw ang buwan. Sa bawat liwanag nito, mas malinaw ang paalala kung ano talaga ako. Kami na mga pinsan ko. Mas mahaba ang gabi at sa bawat paglapit ng kabilugan ng buwan, mas sumihina ang boses ng pagiging tao sa loob namin. Tuwing dumarating ang gabing yon, ito ang nagpapaalala kung sino at anong klaseng nilalang kami. Hindi na bago kung bakit tayo ngayon nagkita. Palapit na naman ang kabilugan ng buwan eh. Ramdam ko na mas maaga na naman ang pagbabago sa katawan ko. Hindi na ito simpleng pagod o stress. Ibig sabihin, kailangan na natin maganda. Mabiyahe na naman tayo pa uwi. Ramdam ko rin yung sa klinik pa lang. Hirap na naman ako mag-focus. May mga sandaling nanginginig ang kamay ko habang may kaharap akong pasyente eh. At mas nakakatakot isipin, baka isang araw hindi ko na pala makakontrol ang sarili ko. Ang tanong, hanggang kailan natin kaya magpanggap na kaya pa natin to? Bawat buwan, mas napapaga na nating nararamdaman ang epekto ng sumpang to sa katawan natin eh. Pakiramdam ko, isang pagkakamali lang, sasabog lahat. Kaya nga hindi talaga natin dapat palipasin ang pag-uwi sa probinsya tuwing pagsapit ng kabilugan ng buwan. Sa ganitong paraan lang natin napipigilan ng matagal lang nakakulong sa katauhan natin eh. Pigilan? Talaga? Kung napipigilan pa talaga natin, hindi na sana tayo buwan-buwan umuwi ng probinsya para lang makakain ng sariwang karne at dugo. Huwag na tayo maglokohan mga pre. Hindi ito pagkontrol. May delay lang. Kahit delay lang yan,
Sapat na para walang ibang masamang mangyari o madamay. Sapat na para manatili pa rin tayong tao kahit papano. Kapag dumating ang gabi na hindi na sapat ang sariwang karne at dugo ng hayop at malakas ang pagkauhaw natin sa dugo ng tao, anong pipiliin nyo? Pipiliin kong pigilan ng sarili ko. Kahit kayo pa ang humadlang sa akin, kung kayo naman ang mawala ng kontrol, hindi rin ako magdadalawang isip na pigilan kayo. Umuwi kami ulit sa probinsya, Kabanong. Hindi na bago sa amin ang gabing yon. Tuwing kabilugan ng buwan, pare-parehong ginagawa namin. Pareho ang oras, pareho ang bigat sa dibdib. Kahit sanay na kami, hindi to kailanman naging madali. Tahimik ang paligid habang sinisimulan namin ang ritual. Walang salita, dahil alam na naming lahat ang kailangang gawin. Hinarap namin ang mga buhay na hayop na inihanda. Walang pag-aalinlangan dahil kapag naunahan ka ng awa, mas mahirap tapusin. Kinain namin ang lahat ng laman loob at ininom ang dugo habang mainit-init pa. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil yun lang ang paraan para mapigilan ang mas matinding pagkauhaw. Sa bawat lunok, may kasamang galit sa sarili. Nagdarasal na sana sapat pa rin ang mga yon. Unti-unting humupa ang halimaw sa loob ko. Hindi nawala, pinatahimik lang. Doon ko naunawaan ang katotohanan. Hindi namin ito ginagawa dahil may dugo kaming halimaw, kundi para manatili pa rin kaming tao. Sa biranda ng lumang bahay, nakita ko ang lolo namin. Tahimik lang siyang nanonood. Walang galit, walang awa. Parang tanggap na niya ang sumpang naipasa niya sa amin. Bumalik na kami sa syudad na parang walang nangyari. Bukas ang resto bar, may ilaw, may ingay. Akala ko tapos na ang bigat ng kabilugan ng buwan, pero mali ako. Nagsimula ang gulo doon mismo sa loob ng aming resto bar. May lalaking nasapian ng espiritu ng alak. Nagwala at nanggulo. Si Eric, gaya ng dati, ang hindi nakapagtimpi. Sa huli ay sa klinik pa rin ni Ian ang bagsak namin. Hindi ka talaga natuto, Eric, no? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo pwedeng pairalin ang init ng ulo mo palagi? Buhay pa naman ako, di ba? Hindi naman ako nawalan ng kontrol. Hindi yun ang punto ko. Kapag naghalo ang galit at amoy ng dugo, mas mabilis magising ang sumpa. Mas mabuti na yan, kaysa pigilan ko lahat. Masasabog kapag tinago eh. Hindi ka hayop lang, Eric, ha? Hindi rin ako normal. Kaya wag mo akong kausapin na para bang pareho tayo ng laban. Tama na. Pareho kayong may punto. Pero Eric, hindi sa bar ang lugar para patunayan yan. Hindi mo siya nakita kung paano tumitig eh. Para siyang nangahamon eh. Tapos binugbog mo na. Eh paano kung napatay mo? Hindi naman mangyayari yun. Alam ko naman ang limitations ko. Ganyan ang linyaan ng lahat bago sila nagkakamali eh. Pwede ba, Ian? Wag mo na nga akong pagsabihan. Mas kilala ko sarili ko. Katawan mo sinisira mo. Kapag na-trigger yan, hindi mo na tuluyang makokontrol ang sarili mo. Hindi lang ikaw ang mapapahamak. Madadamay ka pa ng iba. Sa ito ang paraan ko para hindi ma-attract sa dugo ng mga inosente eh. Kapag mas expose ako, mas nasasanay ako. Para mas nasasanay ka sa dugo ng tao? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kadelikado yan? Mas delikado kapag pinigil. Mas lalo ako nagugutom. Hindi solusyon ang pananakit. Hindi rin solusyon ang pagpapanggap ng normal. Araw-araw tayo nagsisinungaling eh. Pero kailangan natin magsinungaling para mabuhay. Hindi lahat ng laban kailangan patunayan sa kamao. Madali lang para sa iyo sabihin yan, Francis. Ikaw ang mas nakatatanda. Ikaw ang may kontrol. Kaya nga mas kailangan mo mag-ingat. Bawat isa sa atin. Dahil yun talaga munang nararapat. Ang kinatatakutan ko, yung araw na hindi na gumana yung ritual. Kaya hanggat gumagana pa, gagawin ko ang alam kong paraan. At ako maglilinis ng kalat mo. Hindi. Pero dahil maalam ka sa medisina, ikaw ang may kakayahang isalbang katawang ito kung may mangyari bang masama. Di ako palagi malakas. Paano kung may mangyari din sa akin? Paano ka kung ako lang ang pwedeng gumamot sa'yo? Marahas na lang akong napabuntong hininga, Kabanong. Kapag nagkaharap-harap talaga kaming tatlo, hindi agad matatapos ang diskusyon. Ganun pa man,
sa uli ay magkakasundo din ang lahat bago maghiwa-hiwalay. Si Eric, natural na matapang at may konting kayabangan. Sanay na kami sa kanya pero hindi ibig sabihin na ito-tolerate namin ang pagiging mayabang niya. Bilang nakatatanda sa kanila, batid ko naman na nakikinig si Eric. Masyado lang talagang mataas ang pride niya para ipakita yun sa amin. Samantalang malambing at maaasahan naman si Ian. Isa nga pala siyang community doctor kaya ganun na lang kahaba ang pasensya niya. Nang sumunod na araw, napadaan ako sa bookstore. Naisipan kong maghanap ng bago mababasa na libro. Bago ako makarating sa seksyon ng libro na sadya ko, may nakasabay ako. Isang babae at isang mukhang binabae. Pareho kaming huminto sa iisang direksyon. Mga lumang libro, alamat at kwentong patungkol sa mga kababalaghan. Doon ko siya mas napansin. Ang dalagang yon na sa unang tingin ko pa lang, ramdam ko nang may kakaiba sa kanya. Si Rosella. Lucella, ano na naman bang trip mo ngayon? Hindi pa rin ba sapat ang pakikinig mo sa YouTube kay Kabanong patungkol sa mga horror story niya? Abay, pati sa libro kababalagan pa rin? May hinahanap lang kasi ako. Baka may makita akong libro na makakasagot sa mga katanungan ko. Patungkol ba sa madalas mong panaginip? Alam mo, dahil yan sa pakikinig mo araw-araw sa YouTube na yan eh. Ikaw talaga, Mike? Libangan ko lang. Ano ka ba? Girl, ganyan na ba talaga ka-boring ang buhay mo? Matagal siyang nakatayo sa harap ng bookshelf. Hindi siya basta-basta kumuha ng libro. Parang may hinahanap siya, pero hindi niya alam kung ano. Dahan-dahan ang galaw ng kamay niya. Lumapit ako nang hindi ko namalayan. Kumuha ko ng isang libro. Luma ang itsura. Simple lang ang pabalat. Ilang beses ko na itong nakita noon. Baka makatulong to sa'yo. Mas maganda nilalaman ito kumpara sa ibang mga libro. Lalaki? Pero mahilig ka sa ganito? Paminsan-minsan lang, pag may oras. Libangan lang. Grabe naman yung libangan na yan, kuya. Ganito mga babasahin talaga. Uy, Mike, pasensya na sa kasama ko. Madaldal lang talaga siya. Okay lang. Sa may center page mo mababasa yung mahalagang part. Sana makatulong yan. Sige, salamat dito. Sa tambayan namin, sa liquor shop ko, sa may sulok, hawak namin ang baso. Tahimik lang kami nun. Hindi yun unang beses na umiinom kami ron. Kapag pagod ang isip, doon kami tumatambay. Hindi para malasing, kundi para makahinga muna sandali. Alam nyo, kahit paulit-ulit na lang yung ginagawa natin para makapamuhay tayo bilang normal na tao, hindi pa rin ako susuko. May paraan pa para maputol to. Yan na naman tayo eh. Hanggang kailan ka aasa? Buong buhay natin, dala-dala ito. Hindi ibig sabihin na matagal na, imposible na. May mga sumpang napuputol. Saan? Sa kwento? Sinabi sa libro? Pero sa totoong buhay tingnan mo naman tayo. Wag mo naman sana pakaisipin na hanggang ganito na lang tayo, Eric. Ano bang gusto mo? Magpapanggap ulit? Maghihintay na may tumanggap sa atin? Meron makakatanggap. Sino? Baka nakakalimutan nyo, sariling mga ina natin inabando na nga tayo, di ba? Dahil hindi nila matanggap ang sumpa sa pamilyang ito. Kaya kung may tatanggap sa atin balang araw, hindi normal na tao yun. Kaya tanggap ko na kung ano ko. Napaka-miserableng pag-iisip naman yan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa ganyang pag-iisip. Hindi to kulungan, realidad ito. Mas masakit umasa tapos wala pala. Mas masakit sumuko. Mas mahirap at masakit lokohin at paasahin ng sarili. Hindi pareho pagsuko at pagtanggap. Ayon sa sinabi ng lola bago siya namatay, may pag-asa pa. Hindi man malaki ang tsansa pero meron. Sinabi rin niya sa akin yan. Kaya hindi ako tumitigil na umasa na balang araw makakalaya tayo. Naniwala at umasa naman kayo. Kwento lang yan para hindi kayo mabaliw. Hindi niya lang basta-basta sinabi yon. Simple na may alam siyang kapamaraanan. Paano? Wala na nga siya, di ba? Si Lolo? Wala akong narinig na dahilan sa sumpang ito. Mamamatay na lang tayo na dala-dala pa ito. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap, no?
Ang alam ko, kapag dumating ang araw, walang tatanggap sa atin kung aasa tayo sa normal na mundo. Hindi ko naman sinabing umasa ka. Huwag mo lang isarado ang pinto. Bukas ang pinto, Francis. Matagal na. Handa naman akong tanggapin kung wala eh. Paano kung meron naman talagang papasok? Hindi ko hihilahin pababa. Mas mabuting mag-isa. Sa pagitan ng mga baso at bote, malinaw ang pagkakaibigan naming tatlo. Isang umaasa, isang tumanggap, at isang nakatayo sa gitna. Hawak ang katotohanang hinding-hindi namin matatakasan. Sa may restaurant ng kapartner namin sa negosyo, kasama ko si Eric na nag-deliver ng mga wine. Matapos ang mahabang diskusyon, nagpasya na rin kami na doon ulit magtatanghalian. Madalas kami kumain doon. Sila lang kasi ang may kayang gawin ng espesyal na request namin. Nang sinerve ang order namin na rare steak at grilled pork liver, napansin kong may babaeng biglang sumilip. Hindi niya kami napansin. Sa pagkain siya nakatingin. Lumayo rin ito. Napatayo ko't sinundan ko. Hindi ako maaaring magkamali, Kabanong. Si Rosella yon. Hoy, babaita. Saan ka ba galing? Namuti na yung mata ko sa kakantay sa'yo ah. Sorry girl, naligaw ako eh. Mali-mali na yung napuntahan ko. Tara, kumain na tayo. Malamig na to oh. Ay, siya nga pala. Next week na yung bulk order sa atin ha. Double shifting tayo noon, sigurado oh. Kaya naman, pahinga lang talaga. Maaga sana ako makatulog. Eh paano ba naman kasi? Subukan mo kayang itigil yung kahumalingan mo sa pakikinig at pagbabasa ng mga kababalaghan. Mike, hindi siya konektado doon. Nakaraang buwan lang nagsimula ang ganitong panaginip ko. Ano ba yung panaginip mo? Hindi mo nga pa pala nakukwento sa akin yan. Naku, baka matakot ka. Kasi akala mo parang series sa isang nobela. Tuloy-tuloy ang takbo ng kwento. Parang totoo at nandun talaga ako. Sige nga, subukan kong pakinggan. Nagsimula yung panaginip ko, may isang dalagang babae. Buntis siya. Tumatakbo, may humahabol sa kanya. Ay, ikaw ba yung babaeng buntis na yon? Hindi oh. Basta babae, magandang babae siya. Tumatakbo siya, biglang nahulog na lang siya sa may bangin. Duguan at masasabi kong nakunan siya. Sumisigaw siya, galit na galit yung boses niya. Hindi ko narinig pero may pangalan siyang sinisigaw. O tapos, talagang nagtuloy-tuloy ang panaginip mo? Ang sumunod na eksena, nasa malaking mansyon na kami. Actually, kasama ko pa ang lola ko noon. Nasa kasalan daw kami. Eh si lola mo, buhay sa panaginip mo, magkasama kayo. Oo, as in nakaupo kami doon, parang bisita pa nga eh. Bago pa man magsimula ang seremonyas, may dumating na babae. Ang alam ko, yun yung babaeng buntis. Alam ko na next scene, girl. Sinabi ba niyang itigil ang kasal? Basta gulat na gulat yung groom, lalo na yung bride nung makita siya. Galit na galit siyang nagsasalita. Lumapit siya sa dalawa. May binitawan siyang salita na parang sinusumpa niya yung kinakasal. Okay, yung pinagdadalang tao ng babae, malamang sa lalaki yon. Baka pinaligpit siya para maikasal sila. Malinaw na malinaw ang binitawang mga salita ng babae. Sa bawat henerasyon, dadalhin nila ang bigat ng ginawa mo. Hanggang may lalaking isinisilang mula sa dugo mo, magdurusa sila sa sumpang ikaw mismo ang punot dulo. Hala, nakakakilabot naman yan, Rosella. Alam mo, saan ako mas natakot? Yung biglang nag-iba yung kulay ng suot niya. Kulay itim na dress. Sabay naglaho siya at umusok ng kulay itim. Hindi ba yan kwento ng napapakinggan mo? Mike, seryoso ako. Hindi talaga. Gabi-gabi ko napapanaginipan. Hindi kaya sa past life mo ikaw yon? Joke! Alam mo kung anong pinaka-weird? May 3 tao sa panaginip ko. Hindi ko mamukhaan. Malabo yung mukha pero hindi ko rin masasabing tao talaga. Ha? Paano parang hindi tao? Kasi figura ng tao, oo. Pero may mahahabang kuko sila. Yung balat nila may naglalabasang kulay itim na ugat. Shucks! Halimaw ba, Rosella? Butit hindi ka binabangungot. Kaya sa kalagitnaan ng gabi pag nagigising ako, parang may nakatingin sa akin. Hindi na ako makatulog ulit. Rosella, natatakot na tuloy ako sa apartment natin. Baka may masamang espiritu na doon. Mike, panaginip ko lang yun. Huwag mo nang isipin masyado. Kaya nga ayokong ikwento sa'yo eh.
Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Parang may kung ano akong naramdaman. Parang sasabog ang puso ko sa lakas ng tibok nito. Napatras ako at tumalikod nang biglang may nasagi ako. Napalingon si Rosella sa kinatatayuan ko at nagtama ang aming mga mata. Sa ospital kung saan may appointment ngayon si Ian, may usapan kaming magkita matapos ang break hour niya. 2:00 pasado ng hapon. Busy pa rin ang mga daloy ng tao sa ospital. Napalingon ako sa pamilyar na boses. Nakita ko sila Rosella nakasuot ng uniforme ng cafe nila. Marami silang dala at mukhang magdi-deliver ng kape at pastries. Matapos kasi ang pangyayari sa restaurant at sa narinig ko, inalam ko kung anong pangalan niya at saan siya nagtatrabaho. Lumapit sila sa bandang gawi ko. Malapit din pala ako sa front desk. Ikaw? Di ba ikaw yung lalaki sa bookshop last time? Naalala mo pa pala ako? Siyempre naman, ikaw yung tumulong sa akin makahanap ng libro eh. Rosella nga pala. Ako nga pala si Francis. Hello po, Sir Francis. May pasyente po kayo dito? Wala. May imimit lang ako, pinsan ko. Mga order ba yan? Oo, itatanong nga namin sino ang magre-receive nito eh. Francis! Ay, pasensya na at napaghintay kita ha. Rosella? Mike? Hello po, Doc Ian. Kayo po ba magre-receive nito? Hindi. Punta kayo dun sa may pintong yun. Sila magre-receive niyan. Sige po, Doc. Salamat po. Nice meeting you nga pala, Francis. Bigla na lang natumba si Rosella. Agad akong napatakbo. Mabutit na salo ko siya. Nawalan siya ng malay. Na-confine siya ng araw na yon. Over-fatigue at anemic ayon sa findings ni Ian. Maraming salamat sa inyo ha. Lately po kasi nagkakaroon na siya ng insomnia eh. Nahihirapan na po siyang makatulog. Huwag ka mag-alala. Basta masunod niyang mainom itong mga nireseta kong mga gamot. Pahinga din talaga ng ilang araw muna. Makaka-recover din siya. Kailangan niya muna mag-file ng leave. Hindi normal ang kondisyon niya ngayon eh. Ay, okay na po Sir Francis. Naipalam ko na po sa may-ari. 3 days off muna siya. Paano mo pala sila nakilala, Francis? Sa bookshop last time. Doon kami unang nagkita-kita. Yes, Doc Ian. Tinulungan niya si Rosella na makahanap ng libro. Mike, nasan tayo? Ay girl, grabe yung kaba ko sa iyo ha. Para akong uminom ng large na Americano sa nervyos ko sa iyo. Kumusta? Anong pakiramdam mo? Medyo nahihilo pa po ako. Maraming salamat, Doc. Mike, yung bulk order kanina. Huwag ka mag-alala, half day tayo ngayon. Binigyan ka muna ng 3 days off para makapagpahinga ka daw muna. Francis, nandito ka? Ay naku girl, si Sir Francis kaya sumalo sa'yo nung bigla ka nalang natumba. Parang slow motion ng atake eh. Pasensya na Francis dito sa kaibigan ko ah. Nasobrahan na naman eh. Salamat ah. Walang anuman. Girl, uwi muna ako ha, para makuhaan kita ng pamalit mo. Sige, ingat ka. Kinagabihan, napadaan ako sa cafe nila Rosella. Nandun pa rin si Mike. Pero sarado na ang shop nila. Naglilinis siya. Naisipan kong puntahan sa ospital si Rosella habang wala pa siyang kasama. Sumilip ako sa may pinto ng mga oras na yon. Tulog siya pero parang nananaginip siyang panay ang pag-iling niya. Pumasok ako sa loob. Pinagpapawisan siya kahit air condition naman ang room niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Bigla siyang nagising at yumakap sa akin. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko, Kabanong. Rosella, okay ka lang? Huwag ka matakot. Sasamahan kita habang wala pa si Mike. Natatakot na ako. Parang totoo talaga ang panaginip ko. Sinundan niya ako dito eh. Ha? Anong ibig mong sabihin sinundan ka? Hindi ko alam kung paniniwalaan mo. Pero yung babaeng itim sa panaginip ko, sinusundan niya ako. Ginugulo niya ako. Galit ang nakikita ko sa kanya. Huwag kang pumayag. Labanan mo siya. Kahit panaginip lang, subukan mong lumaban.
Sinusubukan ko, Francis. Hindi ako pumapayag. Nakita kita sa panaginip ko. Hinihila ka papalayo. Ang mahalaga, nandito pa rin tayo pareho. Francis, hindi ko mawari ang sarili ko. Para akong may connection sa'yo. Parang matagal na kitang kilala sa gaan ng loob ko sa'yo. Sir Francis, mabuti naman po sinamahan niyo si Rosella. Natagalan ako, girl eh. Naglinis muna ako. Para bukas konti na lang ang asikasuhin ko. Nang dumating si Mike, panatag na akong maiwan na si Rosella. Naawa ko sa sitwasyon niya. Gusto ko man siyang samahan pero alam kong hindi nararapat. Nagpaalam na ako kay Mike at dumaan na rin kay Ian. Laking gulat niya na naroon pa pala ako sa ospital. Tahimik ang liquor shop ng gabing yon. Dahil pasarado na, nakapatay ang iilang ilaw. Sapat lang para makita ko ang bote at ang basong iniinuman ko ng alak na paulit-ulit kong pinupuno. Hindi para malasing, kundi para manahimik ang isipan ko. Hindi ko pa rin malimutan ang nangyari sa amin ni Rosella nung nakaraan sa ospital. May kung ano sa pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi maalis sa isipan ko ang nangyari. Yung mainit na yakap niya, yung boses niya na patuloy bumabagabag sa isipan ko. Hindi pwede to. Masasaktan ko lang siya. Hindi ako normal na tao. Francis, anong nangyari sa'yo? Bakit dumudugo yung kamay mo? Ano yan? Ha? Hindi ko na kontrol eh. Bigla na lang nabasag tong baso. Napadiin yata hawak ko. Matagal pa ang kabilugan ng buwan para lumabas sa mga sinyalis na yan ha? Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Sadyang hindi ko lang talaga namalayan. Akin na nga't gagamutin kita. Malalim ang sugat dahil malakas ang pagdurugo. Ano bang tumulak sa emosyon mo at nangyari to? Oh, Eric, anong nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa balikat mo? Oh, ikaw din? Nakatadhana talaga maging doktor ako no? Tagagamot ng mga sinumpang aswang. May nangyari lang sa labasan. Kung alam ko lang na ito yung magiging kahinatnan ko, hindi na sana ako naging doktor eh. Paano na lang kayo kung walang may kakayahang gamutin kayo? Paano ba yan? Ikaw ang pinili ng tadhana eh. Aray! Masakit! Huwag mo namang diinan. O ngayon naaangal kang masakit. May tinulungan nga lang ako eh. Malay ko bang hahantong sa ganito? Siyempre, may nangangailangan ng tulong kaya etong napala ako. Maski ako ng mga sandaling yun, hindi ko nakontrol ang sarili ko. Pareho namin binigyan ng sakit ng ulo si Ian ng mga oras na yon, kabanong. Inaamin ko, tama si Ian. Kung wala siya, paano na kami sa mga pagkakataong ganon? Naging mabagal ang takbo ko nung umagang yon. Ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin sa balat ko habang binabaybay ko ang tahimik na kalsada. Pampawala sana ng bigat ng dibdib ang pagja-jogging. Pero kahit anong hakbang ko, si Rosella pa rin ang bumabagabag sa isip ko. Napahinto ako noon sa cafe nila Rosella. Alam kong wala pa siya at naka-day off pa rin. Naisipan kong pumasok at magkape muna. Good morning! Welcome to Orchid Cafe. Sir Francis? Good morning din. Ito pala yung cafe nyo? Yes po, sir. Dito po kami nagwo-work ni Rosella. Ay, ano po ang orderin nyo? Isang espresso double shot. Francis? Ikaw nga. Galing kang nag-jogging. Ano, kumusta kamay mo? Okay na. Hindi naman na ganun kakirot. Magkakape ka rin? Good morning po, Doc Ian. First time nyo rin pong magawi dito? Oo. May klinik ako na malapit dito. Kailangan ko muna ng pampagising. Isang Amerikano nga sa akin. Isang espresso double shot at Americano. Hanap na lang po kayo ng komportable mapupwestuhan ha. Serve ko din po kagad ang order nyo. Kamusta si Eric? Dumaan ba sa klinik mo? Hindi naman na. Mabutit na please lang eh. Pagkakaalam ko nasa resto bar siya ngayon. Mas maganda kung nabibisi siya sa negosyo eh. Nawawalan siya ng time gumawa ng ikapapahamak niya. Pagpasensyahan mo na lang talaga ha. Oo, alam ko naman yun. Kailangan lang talaga siyang paulit-uliting paalalahanan. Walang takot mamatay si Eric sa totoo lang.
Yun kasi ang nalalaman niyang kapamaraanan para makontrol niya ang sarili niya. Sir Francis, espresso double shot. Doc Ian, Americano. Free na po itong mga pastries bilang token po namin ni Rosella sa inyo. Kumusta nga pala si Rosella? Kung yung sa kalagayan niya po last time, nakarecover naman po siya kahit papano. Mabuti naman kung ganun. Pahinga lang talaga kailangan niya eh. Pero hindi ko po alam kung may pigsa o balat si Rosella ha. Kagabi po kasi lumabas siya papuntang 7-Eleven. Ayun, na-hold up. Ha? Nasaan siya? Kumusta na siya? Okay naman po siya. Ligtas po siyang nakauwi kagabi. Mabuti walang masamang nangyari sa kanya. Mabuti na lang po talaga, Doc. May poging estrangherong nagligtas sa kanya. Bakit pa kasi siya lumabas ng 10 oras ng gabi? Cravings niya po sir sa Big Bite Hotdog ng 7-Eleven at Slurpee. Hindi ko na nasamahan dahil may tinatapos pa akong report ng sales namin. Dapat doble ingat siya palagi. Nakikita ko, kalusugan niya physically weak siya eh. Oo nga po, Doc. Kaya ganun na lang din pasasalamat ko sa nagligtas sa kanya eh. Hinatid pa po siya nung lalaki. Natakot nga po ako kasi unang tingin ko fierce looking eh. Pero okay naman siya. Pogi rin. Inalok pa nga po siya ni Rosella na gamutin yung sugat niya sa balikat eh. Ha? Gamutin ng sugat? Yes po, Doc. Ayon po kasi sa kwento ni Rosella, may hawak ng patilim yung hold-upper. Luckily, hindi naman po nasaktan si Rosella, pero si Kuya ang natamaan ng kutsilyo. Nagkatinginan na lang kami ng mga oras na yun ni Ian Cabanong. Hindi ako maaring magkamali na si Eric ang tinutukoy ni Mike na nagligtas kay Rosella. Hindi nagkataon lang ang sugat ni Eric. Ang sinabi niyang may tinulungan lang siya. Mas lalo't hindi nagkataon ng tadhana na kaming tatlong isinumpang nilalang ay makikilala namin si Rosella. Nabisi ako sa sunod-sunod na araw. Distribusyon ng mga alak, kasama na rito ang pagdating ng mga stocks ko. Sarado ang liquor shop ko nung araw na yon. Pagkapasok ko sa loob, laking gulat ko na may tao sa may counter ko. Nakabukas ang ilaw at si Eric pala ang tao roon. Nakakapanibago dahil nasa harapan siya sa laptop niya. Yung pala ay busy sa pag-aasikaso ng sales report ng resto bar niya. "O Eric, nandito ka pala. Hindi kita napansin ah." May mga kausap ka pa kasi kanina. Sa backdoor na lang ako dumaan. Mukhang sobrang busy mo yata ngayon ah. Bigla ka naging masipag sa paggawa ng sales report na yun ah. Gusto ko, free ako nitong weekends eh. May mga lakad akong importante. Yan, tama yan. Mas mabutit mabisi ka na lang palagi para mas tahimik ang mundo mo pagka ganun. Tahimik ka dyan. Kung alam mo lang, yung manager dapat na umayos itong reports na ito eh. Total, sa akin din bagsak. Ako na nag-check. Uy, nandito ka rin pala Eric. Sakto, day off ko ngayon. Naisipan ko muna makitambay sa inyo. Mas gusto ko amoy ng alak sa amoy ng ospital ngayon eh. Ilang linggo na lang, uuwi na naman tayo. Eric, nung meron sa'yo? Pansin ko lang simula nitong mga nagdaang araw. Kalmado at sub-sub ka sa pagtatrabaho ngayon ha. Kala nyo lang kasi wala akong matinong ginagawa eh. Eric, may gusto akong tanong sa'yo. Nung nakarang gabi na umuwi ka na may sugat sa balikat, saan ka galing nun? Bakit interesado ka yata ngayon? May gusto lang sana akong siguraduhin kung tama ba yung nasa isip ko. Hindi kayo nagkakamali. Siya yun. Hindi lang naman kayo ang nakukuro sa kanya eh. Pati ako. Nalaman ko rin kinalauna na kilala nyo rin siya. Di mo yata nabanggit sa amin yan. Nabisi lang ako nito mga nakarang araw. Alam nyo, hindi lang kayo nakakaramdam ng kakaiba kay Rosella, no? Katulad nyo rin ako. May kung anong magnet na naa-attract ako sa presensya niya. Curious ako. Eric, anong ibig mo sabihin? Sinasadya mo bang mapalapit sa kanya? Hindi siya gamit ha. Pag-trip mo kung ano-anong ginagawa mo eh. Uy, protective naman kayo masyado. Huwag kayong mag-alala. May gusto lang akong alamin. Eric, kung ano man ang tumatakbo sa isipan mo, huwag mo nang ituloy. Nananahimik ang mundo niya ha. Huwag mo na siyang idamay sa mundo natin. Francis, bakit apektado ka yata? Di ba dapat ikaw yung mas marunong makaintindi sa gagawin ko?
hindi nagkataon na nakilala niya tayong tatlo. Yun ang aalamin ko. Yung mga sandaling yun, Kabanong, para akong nablangko. Ang dalawang pinsan ko, katulad ko rin sila na may mga katanungan kung bakit ganito na lang ang epekto ng pagkakakilala namin kay Rosella. Maulan ang bumungad sa akin nung araw na yon. Galing ako sa restaurant ng ka-business partner ko. Naisipan kong dumiretso sa Orchid Cafe para makahigop ng mainit na kape. Lalo't malamig ang panahon. Inaamin ko, Kabanong, nililimitahan ko na ang magawi talaga doon para maiwasan si Rosella. Alam ko, hindi lang ako ang may nararamdaman sa kanya. Si Ian at Eric ay ganun din. Pero sa pagkakataon na yon, gusto ko munang maging makasarili. Francis, malakas ang ulan na. Sumugod ka ng walang dalang payong? Biglaan lang kasi yung pagdaan ko dito. Naku, mahirap magkasakit. Maupo ka muna, bibigyan kita ng maiinom. Maraming salamat, Rosella. Hello, Sir Francis. Long time no see ah. Ilang araw rin po kayong hindi napadaan dito. Busy lang sa negosyo. Parami kasi ako mga big orders eh. Kaya pala. Sila Doc Ian at Eric lang po kasi madalas pumarito eh. Parang kaninong umaga, nagsabay silang mag-almusal dito. Masarap daw kasi kayong gumawa ng kape. Obvious na obvious nga po, sir eh. Balik-balikan ba naman ng 2 beses sa isang araw? Si Eric naman, akala mo multo bigla-biglang sumusulpot. Hindi pa nagbubukas ang shop, nandyan na. Baka gusto lang niya ng pampagising. Pampagana na rin. Alin po ba, sir? Sa tao o sa kape? Hindi. Ang ibig ko sabihin, di ba ang kape nagpapagana, nagpapabuhay? Bakla man ako pero lalaki pa rin ako, no? Halata naman na gusto nilang dalawa si Rosella eh. Ikaw po ba, sir? Uy girl, ano na namang dinadaldal mo dyan? Ay, wala naman. Nabanggit ko lang kay Sir Francis, ilang araw na rin akong hindi siya nakakadaan dito. Oo eh. Nabisi lang talaga ako sa distribution. Ito, ginawan kita ng salabat. Wala ito sa menu namin. Mahilig kasi ako sa salabat kaya may luya din dito sa shop for personal use. Wow! Nag-effort si ate. Masyado siyang concern sa'yo, sir, oh. Ito, Bimpo, bagong laba lang yan. Pamunas mo sa buhok mo. Salamat dito Nag-abala ka pa. Sir, wag mong isipin yan. Bukal na bukal yan sa kalooban niya. Ewan ko sa'yo, Mike. Ako na magtitake ng order ng customer. Piko na po yun, sir. Pero pagkain lang naman ang katapat nun eh. Sakto maulan-ulan. Mamayang gabi after duty. Aayain ko po siya sa parisan. Sama ka po, sir. Hindi na. May mga gagawin pa ako sa shop eh. Mag-ingat na lang kayo mamaya ha. Tumila din ang ulan pasado 7:00 ng gabi. Sinara ko na maaga ang shop ko noon. Napagdesisyonan kong sumunod kila Rosella. Hindi para makasama sa lakad nila, kundi kahit makita ko lang siya ng malayuan. Natanong kong masaya silang nagtatawanan. Umiinom din sila. May lumapit sa kanilang 2 lalaki. Mukhang lasing at ginugulo sila. Kaya mula sa kinatatayuan ko, nilapitan ko sila. Ay, mga mukhang bisugo! Bitiwan niyo kaibigan ko! Tulong! Tulong! Bitawan mo ako, sabi! Ayaw mo, ha? Ay, Rosella! Yung bote naipukpok sa ulo! Ay, sa likod mo, girl! Okay ka lang, Rosella? Eric? Francis? Rosella, yung kamay mo. Kayo, ang alak nilalagay sa tiyan, hindi sa maruruming utak nyo. Francis, tama na yan! Tama na! Hindi ka pwedeng, alam mo yan! Dapat sa mga ganitong klaseng tao tinuturuan ng leksyon eh. Francis, tama na! Yung mga mata mo, hindi mo kontrolado to. Mas mahihirapan ka. Tayo! Francis! Sir Francis, sa likod mo! Pagmulat ko ng mga mata ko, alam ko sa mga oras na yon kung nasan ako. Halo-halo ang mga nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Unang beses kong naramdaman na halos di ko makontrol ang sarili ko. Parang gusto kong pumatay. Nagdilim ang paningin ko nung makita kong nasasaktan na si Rosella. Francis, gising ka na. Anong pakiramdam mo? Okay na ako.
Nasaan si Rosella? Okay naman na siya. Nandun sila sa labas. Katatapos ko lang gamutin yung palad niya. Nasugatan sa bote. Si Eric, nandun din siya, di ba? Ayun, nasa labas, nagyoyosi. Ay nako, siya nagdala sa'yo dito eh. Nawalan ka daw ng malay. Ngayon ko lang nakita na naglabasan ng mga itimong ugat sa braso at leg ah. Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ko makontrol ang sarili ko kanina. Parang papatay na ako ng tao. Yung emosyon mo, yung galit mo ang pumupukaw sa totoong katauhan mo. Ito lang mapapayo ko sa'yo, Francis ha. Iwasan mong alam mong makakapag-trigger ng sumpa sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Ian? Dapat, mas mangibabaw pa rin ang pag-iingat mo sa sarili mo. Matapos ang gabing yon, napagdesisyonan ko ring umuwi at mag-isa. Hindi ako nagbukas ng shop. Gusto ko lang magpahinga. Masakit pa rin ang ulo't likod kong nahampas nung gabing yon. Inisip ko pa rin yung sinabi ni Ian. Kung ipipilit ko tong nararamdaman ko kay Rosella, hindi pwedeng baka ako maging dahilan ng ikapapahamak niya. Hindi ako katulad nila Ian at Eric na kontrolado na ang sarili nila. Dinala ko ng mga paako sa shop nila Rosella. Mula sa kinatatayuan ko, tanong ko silang nagsasara na. Bakit hindi mo lapitan? Uy, nandiyan ka pala. Puntahan mo. Bakit di ka nagpakita nung umalis ka sa ospital? Umiiwas ka ba sa kanya? Hinahanap-hanap ka niya eh. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo? Nakita mo nangyari sa akin nung gabing yun, di ba? Sa simula, na-curious lang talaga ako sa katauhan niya. Pero ngayon, inaamin ko, hindi lang pala ganun kababaw. Huwag kayong mag-alala ni Ian. Wala akong interes sa kanya. Walang interes? Talaga? Nung gabing yun, sa unang pagkakataon, nagawa mo mga bagay na yun eh. Walang interes yung ganung pag-aalala. At bakit nandun ka ng mga oras na yun? Uy, ang lalim ng pag-uusap niyo ah. Francis, klaruhin ko lang ah. Yung sinabi kong iwasan mo, hindi tao. Yung emosyon mo na magti-trigger sa'yo. Hindi ba dapat mas matuwa kayo dahil labas na ako dito? Alam niyo yung sitwasyon ko. Diyan ka magaling eh, ang umiwas. Tandaan mo ah, hindi matatakasan kung anumang nakatadaan na sa'yo. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, sumadya ako sa shop nila Rosella para doon magmerienda. Kahit anong pigil ko din pala sa sarili ko, ito na naman ako at inilalagay ang sarili ko sa alanganing sitwasyon. Bago pa man ako makatawid noon, nakita ko si Eric na kalalabas lang ng cafe at may daladala na itong paper bag. Ayos din dun si Eric ha. Napaka-thoughtful naman yata at may pabulaklak pa. Kinilig ka naman. Kinilig? Hindi naman. Nagulat lang ako kasi masyadong cheesy siya. Parang hindi natural. Nasanay na akong gulo lang ang kinasasangkutan nun. Kumusta naman si Doc Ian? May pahawak-hawak pa ng kamay mo kaninang umaga. Bakla, wag masyadong madumi ang isip ha. Nagmalasakit lang yung tao. Parang nilagyan lang ng ointment tong kamay ko eh. Matanong kita Rosella. Simula na makilala mo sila, wala ka bang nagugustuhan? Like, nag-e-effort sila sis. Hindi man vocal ang pagkakasabi kung pwedeng manligaw pero yun na yun. Alam mo, assuming ka lang Mike. Hindi ba pwedeng may friends ka lang na nagmamalasakit? Ano gusto mo? Isa-isahin ko lahat. Saka natin itatali kung anong suma total ng ginagawa nila sa iyo. Mike, wala naman akong gusto sa kanilang dalawa eh. Kasi wala sa kanilang dalawa, tama ba? Francis, nandyan ka pala? Oh, yun naman pala eh. Ayun oh. Hello Sir Francis. Kumusta na po? Okay na po ba yung injury mo last time? Oo. Wala naman na. Pa-order ako. Mango shake at yung croissant. Yun lang? Oo. Dine-in na. Salamat. Dumiretso na akong naupo noon sa pinakasulok. Dala ko yung laptop ko at naisipan kong doon ko na lang tapusin yung ginagawa kong sales report. Si Rosella ang nag-serve sa akin. Tumango lang ako at nagpasalamat. Parang gusto niya akong kausapin pero hindi ko na lang din siya nilingon at itinoon ko na ang atensyon ko sa laptop. Biglang pasok ng mga grupo ng estudyante at umalis na rin siya para harapin ang customers nila. Aalis ka na? Oo, nagmerienda lang ako.
Hindi kasi ako nakapag-almusal eh. Kailangan ko na rin bumalik sa shop. Kumusta na yung sugat mo sa ulo? Kinabukasan din, wala na naman yung sakit. Konting ointment, okay na. Maraming salamat, nandun ka nung gabing yun. Hindi na ako nakapagpasalamat sa iyo nun kasi umalis ka na lang daw pala bigla. Ayaw ko kasi yung amoy ng ospital kaya hindi ako nagtagal eh. Ganun ba? Pasensya ka na pala nung nakaraan nung sinamahan mo ko nung na-confine ako. May sadya lang ako nun kay Ian. Saktong napadaan ako sa room mo. Parang binabangungot ka eh, kaya pumasok ako nun. Francis, iniiwasan mo ba ako? Ha? Bakit kita iiwasan? Paano mo naman nasabi yan? Nararamdaman ko, sabihin mo man o hindi, alam kong iniiwasan mo ko. May dahilan ba para gawin ko yon? Manhid ka ba, Francis, ha? Oh, nag-aaway ba kayo? Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sir Francis, paano si Rosella? Nag-aaway ba kayo? Hindi. May mga tinatanong lang siya. Sige Mike, alis na ako Salamat. Kinagabihan nun sa shop, nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nabitiwan ko ang hawak kong baso at napapahawak ako sa sikmura ko. Francis, anong nangyari? Iyan, bakit ganyan ang balat niya? Naglalabasan ng mga itim na ugat. Hindi ko rin alam, Eric. Matagal pa ang kabilugan ng buwan eh. Francis, ano na naman bang ginawa mo at tumantong ka sa ganito? Iwan niyo muna ako. Hindi pwede, Francis. Mas mapapalala natin ang sitwasyon. Francis, subukan mo kumalma. Huwag ka matakot. Nandito kami ni Ian. Magiging okay din ang lahat. Habang nakokontrol ko pang sarili ko, umalis na kayo. Ian, wala ka bang alam na paraan para hindi siya tuluyang magpalit ng anyo? Teka, dugo, sariwang laman. Dito ko lang, Eric maghanap ako. Anong maghanap ka? Huwag mong sabihin sa ospital. Ian, hindi tayo masamang nilalang Sa tagal nating nagtiis, huwag naman na mapupunta o mababaliwala lang sa lahat. Hindi ko rin alam, Eric Hindi ko inaasahan na darating tayo sa puntong ganito. Francis, alam ko sa ating lahat, ikaw ang pinakadisiplinado at may kontrol sa sarili. Baka matulungan mo sarili mo sa pagkakataon na ito. Hindi ko makontrol, Eric Pakiusap lang, umalis na kayo. Hayaan niyo muna ako mag-isa. Kabanong, sa mga oras na yon, parang hindi ko na makilala ang sarili ko. Nagulat ako sa itsura ng balat ko. Ang matatalim at mahahaba kong kuko. Nakita ko ang awa sa mukha nila Ian at Eric. Alam kong gusto nila akong tulungan pero wala silang magawa. Tumakbo ko't lumabas sa may back door at binaybay ko ang tahimik na kalsada nung gabing yon. Nagising ako sa sunod-sunod na katok sa pinto. Laking gulat ko at nandun ako sa kwarto ng kondo ko. Pilit kong inaalala paano ako nakauwi. Ang alam ko, may tinatapos pa akong trabaho sa shop ko. Pinagbuksan ko ng pinto ang kumakatok sa labas. Bumungad sa akin si Ian na galit kasama niya si Eric. Bigla na lang akong kinwelyuhan at sinapak ni Ian. Anong ginawa mo, Francis? Nasayang mo lang ang ilang taon na pagpipigil mo sa sarili mo. Ian, tama na yan. Hindi makakatulong kung mag-aaway-away pa tayo. Ha? Ano ba yung kinagagalit mo, Ian? Ano? Magmamangmangang ka pa? Ian, sinabi ko ng tama na. Ayaw mong tumigil Eric, wag! Tama na! Hindi ko lang maintindihan bakit ganyan ang galit niyo sa akin. Ano ba nangyari? Bakit kailangan pang pumatay ng tao? Ha? Tao? Pumatay? Walang awa mong pinatay yung tao, Francis. Oo, halimaw tayo. Pero hindi tayo pumapatay ng tao. Hayop lang, Francis. Hayop! Eric, ano bang ibig sabihin ni Ian? Pumatay daw ako ng tao. Paano ko papatay? Naalala mo yung isa sa binugbog mo sa parisan? Patay na siya. Natagpuan ng bangkay niya sa may damuhan. Ha? Bakit ako sinisisi nyo? Dahil ba akong bumugbog nung gabing yon? Ako na yung suspect? Hindi lang siya basta namatay. Pinatay siya. Pinatay siya ng walang puso. Yung katawan niya, butas ng tiyan at wala ng laman loob. Ang katawan niya, ang mga balat niya, hiwa-hiwa na parang pinagkakakalmot. Ha? Ibig niyo sabihin, ako ang pinagbibintangan yung pumatay sa kanya? Lumabas ka ng gabing yon, Francis. Lumabas ka sa anyong pagkahalimaw mo. Wala akong maalala, Ian.
nagulat na lang din ako bakit ako nandito sa kondo ko. Hindi ko alam, wala akong maalala. Kumalma ka lang, Francis. Iyan, ayusin muna natin to. Bumalik muna tayong lahat sa tamang katinoan. Nakaupo kaming lahat sa sala ng kondo ko. Hindi ko pa rin maalala ang nangyari sa akin ng gabing yon. Hindi ko masisisi si Ian kung bakit ganun na lang ang galit niya sa akin. Dahil kung ako rin sa katayuan niya, baka masigit pa ang nagawa ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Patawarin niyo ako. Panganay ako pero hindi ako naging magandang halimbawa para sa inyo. Pasensya na rin, Francis. Mas pinangunahan ako ng sama ng loob. Hindi ko lang inaasahan na darating sa puntong ganito. Hindi ko nabantayan ng maigi ang sarili ko. Binaliwala ko na siguro yung mga babala nung una pa lang na sana naiwasan ko. Anong babala? At iniwasan sana? Hindi ako maaaring magkamali. Ayaw ko man sabihin sa inyo, pero nahulog na ang loob ko kay Rosella. May kinalaman ba siya? Paano mo siya nahila sa sitwasyong ito? Tama si Francis. Malaking faktor ang pagpasok ni Rosella sa buhay ni Francis. At anong papel ni Rosella? Tulad ng sabi ko, aalamin ko. Napalapit ako kay Rosella, hindi dahil may iba akong plano. Natural lang lahat ng pinapakita ko. Sinunod ko lang yung tulak ng dibdib ko. Ibig mo sabihin, simula na makilala natin si Rosella, may epekto to sa atin? Parang gano'n na nga, Ian. Lahat tayo parang napalapit na lang sa kanya ng gano'n na lang. Meron sa presensya niya ang pilit na nagbubukas ng sumpang ito. Bakit si Francis lang ang humantong sa ganito? Dahil ang totoo, mahina ako. Hindi ako kasing lakas at tapang nyo. Dahil ba hindi mo nakontrol ang sarili mo? Hindi. Dahil wala akong ginawa kundi ang umiwas at umiwas. Tama ka, Eric. Mas maganda yung hinaharap mo. At least, natutunan mong makontrol ang sarili mo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin, Francis. Ang totoo niyan, naiinggit ako kasi nagagawa mong manatiling kalmado palagi sa bawat sitwasyon. Paano ba yan, Eric? Tingnan mo sitwasyon ko. Kontrolado ko pa rin ba? Dahil pareho niyong inibig ang isa't isa. Huwag mo nang dagdagan pang iniisip ko, Eric, ha? Alam ko, Francis. Kita sa mga mata niyo. Pinipigilan mo lang ang sarili mo dahil alam mong meron din kaming pagtingin kay Rosella. Pasensya na kayo ah. Hindi ko naman kayo tiningnan bilang kakumpetensya ko sa kanya eh. Dahil alam ko sa huli kung sino ang gusto niya. Irerespeto ko yun. Tapos na ang laban. Sa simula pa lang si Francis na talaga ang pinili niya. Nagkakamali ka, Eric. Hindi pwedeng ako. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Bumalik ako sa oras na yon, Francis. Narinig ko kayo nag-usap ni Rosella. Hindi niya mabigkas dahil pakiramdam niya, iniiwasan mo siya. Wala kang narinig. Walang pag-aming naganap. Umiwas ako dahil alam ko na yun ang dapat. Nag-usap kami pag-alis mo. Inaamin niya sa akin ang totoong nararamdaman niya para sa'yo. Gusto ka niya, Francis. At hindi ko na mapipilit ang nararamdaman ko. Hindi na ako basta normal na tao lang. Isa na ako masamang nilalang. Di ba may paraan pa? Aalamin natin kung paano matatapos to. Dahil sa kakakontrol nyo, habang wala pa tayong lunas, ipagpatuloy nyo pamumuhay nyo dito sa syudad. Ano ibig mo sabihin, Francis? Uwi ako kila lolo sa probinsya. Hindi na ako pwede manatili dito sa syudad eh. Baka ako pa ang maging dahilan ng kapahamakan dito. Lalo na sa inyong dalawa at kila Rosella. Iiwan mo siya? Para sa ikabubuti nyo rin ito. Ayoko madamay at mahirapan pa kayo. Gagawa ko ng paraan. Hahanap ako ng kapamaraanan para mawala ang sumpang ito. Dapat kasama kami at hindi ka mag-isa. Yun ang nararapat. Bago ako umuwi ng probinsya, aayusin ko muna ang negosyo ko. At ililipat ko sa pangalan mo ang shop ko, Eric. Bakit kailangan mo pang inipat sa akin? Maaayos din naman ito eh. Sa ngayon, kung yan ang nararamdaman mong kapamaraanan, di susuportahan kita. Namin ni Ian. Alas 5 ng hapon, narong kami sa shop ko. Kasama ko pa rin sila Ian at Eric. Inaayos ko ang mga mahalagang bagay na maiiwan ko habang si Eric ang mag-ahandle ng negosyo ko. Mabigat man sa kalooban kong aalis sa mga susunod na araw, pero kumpara sa kapakanan ng lahat, makakaya ko. Hindi namin inaasahang pumasok nun sa loob sila Rosella at Mike. Rosella, ano bang gagawin mo? Nasaan si Francis? Oh, bakit nandito kayo? Pinigilan ko nga eh. Nagpupumilit na pumunta dito. Eric, nasan siya? Bakit ayaw niya akong harapin?
Huwag muna ngayon, Rosella. Francis, mag-usap tayo. Nasaan ka? Girl, parang kang legal na asawa na nahuli mo ang asawa mong nangabit at ganyan ka makareact. Tumahimik ka nga muna, Mike. Please lang. Francis, labas lang kami ha. Usap kayo ni Rosella. Matagal kaming nanahimik noon ni Rosella. Walang nagsasalita. Para kaming nakikiramdam sa isa't isa. Nararamdaman ko na naman ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi maaaring sa ganong sitwasyon na gigising ang dugo kong halimaw. Kung may gusto kong sabihin, sabihin mo na. Aalis ka ba? Bakit tinatanggal na yung signage ng shop mo? Oo, ililipat na to lahat sa resto bar ni Eric. Saan ka pupunta? Bakit biglaan yata? May mga bagay lang akong dapat ayusin sa ibang lugar. Bakit pakiramdam ko iniiwasan mo ko, Francis? Hindi kita iniiwasan, Rosella. At tulad ng sabi ko, bakit kita iiwasan? Sino ka ba? Francis, may nagawa ba akong mali? Bakit parang may nag-iba sa'yo? Ano bang nag-iba? Itong totoong ako. Bakit kailangan baguhin kong sarili ko? Tsaka, bakit nagsasalita ka ng mga ganyan? Gusto kita, Francis. Matagal na. Gusto ko lang kumpirmahin kung tama ba yung nararamdaman kong gusto mo rin ako. Rosella, mali ka ng inaakala mo. Wala akong nararamdaman sa'yo. Nagsisinungaling ka. Yung mga ginagawa mo sa akin nun, anong ibig sabihin nun? Ibig mong sabihin kung sino pala ang nagmamagandang loob sa'yo o nagmamalasakit? May gusto na kagad sa'yo? Pero Francis… Alam mo, wala namang kabuluhan itong pag-uusap natin eh. Nasasayang lang ang oras ko. Alam mo bang nagmamadali akong tapusin ng mga inaasikaso ko ngayong araw na ito? Bakit ba nagagalit ka? Kung wala palang kabuluhan, bakit ganyan ang reaksyon mo? Ano bang problema? Bakit di mo aminin, ha? Anong problema? Ikaw. Masyado ka palang assuming eh. Mangilabot ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Mas mabuti pa siguro umalis ka na. Walang dapat tayong pag-usapan eh. Rosella! Girl, sandali antiin mo ako. Anong sinabi mo sa kanya? Bakit umiiyak siya? Mga bagay na dapat niyang marinig para hindi na siya mahirapan mag-adjust sa nararamdaman niya. Sana maayos mo na lang siya kinausap, Francis. Bakit? Sa tingin niyo ba ginusto ko rin na mangyari yun? Wala akong maisip na paraan para i-reject yung nararamdaman niya. Mas masasaktan siya kapag nalaman niya na ang minamahal pala niya isang halimaw na pumapatay ng tao. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Magpatuloy kayo. Ako, aalis. Gusto niyo makatulong, di ba? Tulungan niyo akong maisagawa ang lahat ng ito para makaalis na kagad ako dito. Dahil kahit mismo sa mga oras na ito, hindi ko na nararamdaman ang sarili ko eh. Francis, pwede bang kumalma ka? Yung kulay ng mga mata mo, nag-iiba na naman. Alam ko na to, Francis. Umuwi ka muna sa kondo mo at doon ka magkulong. Baka mangyari na naman ang insidente kagabi at mas lalo natin pagsisiyan. O sige, ihatid ka namin para masiguro natin makakauwi ka. Hindi nga sila nagkamali, Kabanong. Mismo ang pagkarating namin sa kondo kong yun, lumabas na ang kinamumuhian kong pagkatao ko. Hindi ko na sila pinapasok at nagkulong ako. 10 oras ng gabi, pakiramdam ko kumakalma na ang pakiramdam ko. Biglang dumating si Eric at iyang may daladalang dugo at atay ng baboy. Noong mga sandaling yon, habang kinakain at iniinom ko, naawa ko sa sarili ko. Bakit ako nagdurusa sa sumpang hindi naman ako ang may sala? Sinabayan nila ako sa ginagawa ko. Mas lalo akong nalumo sa sitwasyon namin. Hindi nyo kailangan pang gawin ito. Huwag mong isiping na iba kami sa iyo, Francis. Iisa lang tayo ng dugo. Nauna ka lang sa ganyang sitwasyon. Nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Mas maganda sigurong makauwi na tayo kagad sa probinsya. Sabay-sabay na tayo. Sa pagkakataon na ito, kailangan natin ng kasagutan. Alamin natin ang buong katotohanan. Hindi muna tayo babalik ng syudad hanggat hindi pa naayos ang lahat. Sana, ganun kadali ang lahat no? Alam nating matagal na panahon na tayong pilit na iniiwasan ni Lolo patungkol sa sumpang ito. May mas mabigat na dahilan tayo. Hindi maaaring magantay na lang tayo. Siguro naman, pag naalaman ni Lolo ang sitwasyon natin dito, may makukuha na tayong kasagutan. Francis, si Rosella, wala ka na bang plano na makapagpaalam sa kanya? Pwede naman kasi sa maayos at kalmadong kapamaraanan. Gustuin ko man, baka pareho lang kaming mahirapan. Wala naman akong dapat i-explain Sapat na yung mga binitiwan kong salita.
Kung alam mo lang ang sitwasyon niya ngayon, Francis. Makalipas ang nagdaang araw na yon, malapit na kami bumalik ng probinsya. Nakapag-file na ng leave si Ian. Ikinagulat nga namin na 1 linggo ang napagdesisyonan niya. Ang shop ko naman ay sinarado na lang muna. Si Eric naman naging busy din muna sa resto bar dahil may iwan niya daw ito ng 1 linggo din. 8:00 ng gabi yon. Sinubukan ko makapunta sa Orchid Cafe para sa huling pagkakataong makita ko si Rosella. Naabutan ko si Rosella ang isinasara na ang shop nila. May malakas na ihip ng hangin. May sumulpot na anino sa likuran ni Rosella. Nanlaki ang mga mata ko noon dahil katulad ko siya, isang halimaw din na hindi ako pwedeng magkamali. Nakita kong lumabas ang maahabang kuko nito at takmang kakalmutin si Rosella. Pero tila may pader sa pagitan nila at hindi masaktan si Rosella. Dugong babaylan! Sino nga? Francis? Rosella! Rosella! Nawalan siya ng malay! Isa ka ring alimaw. Di ako pwede magkamali. Ikaw ang may sala sa katawang natagpuan sa damuhan. Bakit gusto mo saktan si Rosella? Francis, wag dito! Wag ngayon! Mas kailangan ka ni Rosella! Rosella? Ay! Mga pangit! Ano kayo? Ano ba ito? Halloween ba? Nice costume ha? Nakakatakot. Pang Hollywood ang atake. Huwag lumapit, Mike! Hindi nyo naiintindihan. Para sa inyo to mga apo. Ha? Lolo? Bakit ka nandito? Ano pong kaguluhan to? Ay, teka nga. Ano ba to? Roleplay? Anong pakulo ito? Lolo? Dok Ian, ano ito? Lolo nyo? Huwag ka sabing lumapit eh. Konti na lang, maniniwala na ako na totoo yung mga pinapanood ni Rosella. Bago pa magkagulo ang lahat ng gabing yon, umuwi kami sa probinsya kasama namin si Rosella at si Mike na pinatulog ni Ian. Sa bahay ni Lolo Ramon, punong-puno kami ng mga katanungan. Si Rosella wala pa ring malay nung makarating kami. Inasikaso siya kaagad ni Ian. Nakabantay lang ako sa labas ng pinto ng kwarto dahil hindi ako lubos na nagtitiwala sa lolo ko. Matapos siyang pagtangkaan ang buhay niya. Kumusta si Rosella? Okay naman ba siya? Huwag ka mag-alala, Francis. Katulad pa rin to nung nakaraan niyang sakit. Pero nangangayayat siya. Mukhang hindi siya nakakakain ng maayos nitong mga nagdaang araw eh. Low blood din siya. Kailangan ko makahanap ng ibang matutuluyan. Hindi safe si Rosella dito. Kung iniisip mo na baka may gawin ulit si Lolo, huwag ka mag-alala. Nandito kami ni Eric. Dahil sa ginawa ni Lolo kay Rosella, nawalan ako ng tiwala sa kanya. Kung wala ako nung mga oras na yon, baka bangkay na rin siya. Nakita ko kanina, Francis. Hindi magawang saktan ni Lolo si Rosella. Ano kayong ibig sabihin nito? Laking pasasalamat ko na rin ng mga oras na yun eh. Dahil kung nagkataon na may nangyari kay Rosella, kadugo ko man siya, baka mapatay ko siya. Iyan, gising na si Mike. Pakalmahin mo dun ha. Kala mo nire-rape eh. Kung makasigaw nung makita ako. Grabe. Francis, Eric, panahon na para harapin natin ang malaking katanungan sa katauhan natin. Matapos may paliwanag ni Ian kay Mike ang mga eksena na nasaksihan niya at ang pagkatao namin ay nahimatay siya sa gulat. Napagpasya ni Ian na bigyan muna ng pampatulog si Mike para may oras kaming makapag-usap-usap. Bago pa man ako tuluyang humarap sa lolo naming yon, sinilip ko muna si Rosella. Wala pa ring malay at maputla. Masakit sa aking kalooban na nadamay siya sa sitwasyon naming ito. Alam ko po sa simula pa lang, ayaw niyo na sa akin kung paano mo po ako tratuhin bilang apo kumpara sa kanila. Wala kayong narinig sa akin, pero bakit pati si Rosella? Bakit siya nadamay dito? Siya ang gumising sa sumpa. Ha? Sumpa? Sumpa na naman? Bakit po lagi na lang yan ang nirarason mo sa amin? Ang sumpang ito, lalabas at lalabas to. Dahil itong nakatadhana sa amin. Ang hindi ko maintindihan, bakit kami ang nagdurusa sa sumpang hindi naman alam ang pinagmulan? Francis, kumalma ka lang. Kailangan natin mapag-usapan to na maayos. Alam kong nararamdaman mo na ibang trato ko sa'yo kumpara sa mga nakababata mong mga pinsan. Ginawa ko yon dahil yon ang alam kong tama at dapat. Halos buong buhay ko pinaramdam mo sa akin na iba ako sa kanila eh. May mali po ba ako, Lolo?
Ginagawa ko naman ang lahat para mabalanse ang lahat ng mga ito. Dahil ikaw ang pinamumukha sa atin na wala akong silbing tao. Ha? Bakit ako, Lolo? May mali po ba sa mga ginagawa ko? Simula nung iwan ka ng nanay mo, sinubukan ng tatay mo na maging normal na tao para mabuo lang ulit ang pamilya nyo. Pero ang tatay mo sa desperadong kapamaraanan, lumapit siya sa isang albularyo na akala niya makakatulong sa kanya para mawala ang sumpa. Ang siyang magiging dahilan ng pagkawala ng buhay niya. Sinubukan niyang mawala ang sumpa? Masisisi niyo ba ako? Ang kaisa-isa kong anak na lalaki na pilit namin pinalaki sa kapamaraanang hindi niya lang mararamdaman na ibang tao siya. Mamamatay lang dahil sa pilit na pagbali sa sumpa na ako ang may gawa. Dahil umibig siya sa normal na tao na hindi siya tanggap. Hindi kasalanan ng tatay ko kung bakit siya humantong sa ganon. Gusto nilang mabuo ang pamilya niya. Francis, sa ginawa mo, ibinalik mo lang ang kasaysayan ng tatay mo. Hindi mo rin dapat ibigin ang babaeng yon dahil siya ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Iba si Rosella, Lolo. Alam ko ang hangganan ko. Hindi ko siya gustong hilahin sa sitwasyong ito. Galit ako sa ama ni Rosella, ang albularyong nakasama ng tatay mo sa ritual na yon. Anak nung albularyo si Rosella? Siya ang sanggol na iniwan ng albularyong yon sa lola nito. Dahil alam niya mismo sa sarili niya kung sakaling hindi magtatagumpay ang ritual na gagawin nila, nasa maayos sa pangangalaga ang sanggol. Lolo naman, labas na si Rosella dito. Bakit galit sa kanya? Dahil alam kong gusto ka niya at may pagtingin ka rin sa kanya. Pero hindi maaaring mangyari ang bulong ng damdamin ninyo. Dahil maaari siya ang dahilan ng pagkawala ng sumpa o pagkawala ng buhay mo. Anong ibig niyo pong sabihin? Tama ang hinala ko. May dugong babaylan si Rosella. Dugong babaylan? Paano mo na nasabi, Eric? Tulad nga ng sabi ko, aalamin ko kung bakit hindi nagkataon ng lahat. Napalapit si Rosella sa ating tatlo. Nung minsang nahawakan ko siya nag-react ang sumpa sa katawan ko Ganon din ako. Kaya pala nung gabing yun, hindi siya magawang saktan ni Lolo. Halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Ang daming iba't ibang revelasyon. Bawat buhay ay konektado. Nagulat na lang kami na may malakas na tunog mula sa sala na tila ba may nabasag na salamin. Dali-dali kaming pumunta sa sala at natanong namin si Rosella na tila hindi maipinta ang muka. Nakita namin na basag ang picture frame sa paanan niya. Totoo ang aking panaginip. Hindi ito laro ng aking isip. Rosella, marahil nagtataka ka kung bakit ka nandito sa pamamahay ng lolo namin. Magpapaliwanag ako. Hindi nga nagkataon ng lahat ng ito. Ikaw ang lalaki sa litratong ito? Paano mo nalaman na ako yan? Ikaw ang pinagsimula ng sumpang ito. Ikaw ang punot dulo ng lahat. Wala kang alam dito. Lolo, pwede bang tumahimik ka na lang nga muna? Total di ba hindi mo inaamin ang lahat? Baka siya pa magbigay ng kasagutan sa amin. Nakita ko siya. Hinahabol ng mga kalalakihan. Nagdadalang tao siya. Si Sharina ba tinutukoy mo? Nagdadalang tao? Nahulog siya sa bangin. Sumisigaw siya nung makita niyang dinudugo siya. Buntis siya? Hindi maaari. Ang sumpang nananalaytay sa inyong lahat. Nandahil sa buhay na nawala. Sa pagmamahal na binaliwala. Hustisya ang nais niya. Hindi ko sinasadya. Hindi pa ako handa ng mga panahon na yon. Dala lamang ng kapusukan ng aking damdamin. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko alam na pinagdaraanan niya yon. Rosella, Ian, tulungan mo ako dito. Mahina ang pulso niya. Hindi maaari ito. Rosella, bakit itim ang mga mata niya? Hanggang ngayon, Ramon, hindi mo pa rin inaako ang pagkakamaling nagawa mo. Sharina, ikaw ba yan? Oo, alam ko nagkamali ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Kapwa binata at dalaga pa lang tayo noon. Hindi mo sinasadya? Bakit? Anong tawag sa lahat ng pinakita mo sa akin? At sa nangyari sa atin? Hindi mo yun sinadya. Patawarin mo ako, Sharina. Sa inyo ng bata. Bata? Anak mo rin yun, Ramon. Dahil sa babaeng yun nawala ang anak ko sa akin. Nalaman niya nagdadalang tawa ko. Hindi ko alam na may kasintahan ka pala at lumapit ka sa akin at nagawa mo akong paibigin.
Pinaglaruan mo ako. Nalaman ni Lorna, nakilala ka niya. Oo, at siyang dahilan ng pagkawala ng anak ko. Buhay ang kinuha. Buhay din ang kapalit. Lolo! Lolo, gising! Gising, Lolo! Iyan, may dugo sa ulo ni Lolo. Napasama yata ang bagsak niya. Hindi maaari. Ako na lang ang kunin mo. Buhay ang kapalit para matapos ang lahat ng ito at wala nang madamay pa. Francis, hindi mo alam ang sinasabi mo. Francis, hindi pwede. Kailangan ka ni Rosella. Iyan, kailangan ka nila, Lolo. Ako ang kunin mo. Handa ako. Eric, hindi pwede. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Masaya na akong tumayong nakatatandaan yung kapatid. Ikaw din ang tumatayo, malapit kay Rosella tuwing sa oras ng panganib. Sapat na matagal ang panahon mong pagpasan sa responsibilidad na ito. Ang buhay ko, kaguluhan lang ang nagagawa. Nung nakilala ko si Rosella, natutunan kong mabuhay ng malayo sa gulo. Francis, mahal ka niya. Hindi ko rin kakayanin kung magduro siya sa panghabang buhay. Eric, makinig ka naman. Kahit ngayon lang, Eric bilang nakatatanda sa'yo. Bakit kailangan pang mamili? Bakit kailangan pang umantong lahat sa ganito? Buhay ang nawala. Buhay ang kapalit. Kung gusto niyong matapos na ito, isang buhay ang dapat ialay. Francis, kuya ka di ba? Pasensya na ha. Pasaway itong nakabubunso niyong pinsan eh. Ako ang kunin mo. Kabanong halos mapalud ako ng mga oras na yon. Si Eric bigla na lang nawala ng malay. Si Rosella natahimik na rin at wala na yung sumanib sa kanya. Ang lolo din ay walang malay. Noong mga oras na yon, hindi ko mapigilan sarili kong sumigaw sa sobrang bigat ng kalooban ko. May isang nag-alay ng sarili para sa kalayaan ng lahat. Kinabukasan, napagdesisyonan na naming dalhin ang katawan ni Eric sa morgue para maisaayos na ang burol nito. Sobrang sakit ng kalooban kahit palagi siyang takaw-gulo. Ni minsan hindi ko ikinagalit ang mga ginagawa niya. Sadyang nag-aalala lang kami palagi ni Ian baka mapano siya. Hindi namin lubos akalain sa ganitong kapamaraanan pa siya mawawalay sa amin. Hindi pa rin mag-sink in sa akin lahat. Pero ano to? Bakit si Eric wala na? Ano bang alay? Hindi ba pwedeng baboy o manok o baka para sosyal? Bakit si Eric? Kung pwede lang, Mike, kahit ilang baka pa yan o kahit anong hayop man yan, mabalik lang si Eric. Hindi ko na rin alam eh. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Francis, hindi mo kasalanan at walang may gusto sa mga nangyari. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Para na lang sa ginawa ni Eric sa atin. Tatagal na lang natin ang loob natin. Ano ba yan? Eric, hanggang sa huling sandali ng buhay mo, kapakanan pa rin ang ibang iniisip mo, no? Parang tulog lang siya kung titingnan eh. In fairness ito lang yung patay na masarap pa rin tingnan. Mike, ano bang biro yan? Ay, sorry po, Doc. Pinapagaan ko lang po yung bigat na nararamdaman ng bawat isa. Francis, yan. Napano si Eric? Ano yan? Bakit may ambulansya dito? Lolo, wala na po si Eric. Anong wala? Nagising lang ako, wala na. Ano to, Francis? Ano nangyari sa pinsan niyo? Kinuha na po siya ni Sarina. Hindi ba, Are? Hindi! Ibaba niyo siya dyan! Hindi pa patay nga po ko! Ibaba niyo siya! Lolo, kahapon pa po wala siyang pulso. Sinabi ko hindi! Umalis kayo dyan! Akin na katawan ng apo ko! Hindi siya patay! Tulungan niyo na lang si lolo niyo. Buhatin yung katawan ni Eric. Marahil gusto niya munang makita pa ang apo niya. Lolo, ginagawa namin to para maisaayos na agad ang burol niya. Anong burol ang pinagsasasabi mo? Hindi patay si Eric. Dali natin siya sa taas. Makinig kayo sa akin. Bilisan niyo! Ibinalik namin ang katawan ni Eric sa kwarto niya. Sinunod namin ang sinabi ni Lolo. Pinunasan at binihisan ito ni Ian. Naintindihan ko si Lolo. Gusto niyang magluksa sa pagkawala ng apo niya. Hindi naging madali ang lahat. Ang sumpa na nagmula sa kanya, iba ang nag-alay ng buhay. Si Rosella wala pa ring malay. Sobrang nanghina ang katawan niya sa nangyari. Sinamahan siya noon ni Mike. Makinig kayo sa akin. Mabubuhay si Eric.
Huwag niyong gagalawin ang katawan niya. Aalis ako. Babawiin ko si Eric kay Sarina. Ako ang dahilan ng lahat. Saan po kayo pupunta, Lo? Kung saan nagsimula ang lahat. Maayos natin to. Huwag kayong aalis dito. Lolo, sasama po ako. Hindi pwede, Francis. Laban ko ito. Ako ang mag-isa ang haharap sa kanya. Lolo, kailangan mo na makakasama. Hindi ka pa pwedeng mag-isa sa lagay mong yan. Kung gusto mo po talaga mailigtas si Eric. Opo, Lolo. Ito ang mas makabubuti. Pasisigurado natin ang lahat. O siya, sige. Aalis na tayo ng maaga bago pa tayo abutan ng dapit hapon. Nagtungo kami noon ni Lolo sa masukal na gubat. Maraming nagtataas sa mga puno. May batis at mabigat ang ihip ng hangin ng mga sandaling yon. Wala na akong ibang iniisip kundi ang makabalik si Eric sa mundong kinabibilangan niya. Sarina! Sarina! Lumabas ka! Pagpakita ka! Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat para sa iyo ang ginawang sakripisyo ng apo mo? Sarina, ibalik mo siya. Ibalik mo sa akin ang apo ko. Wala siyang kasalanan dito, pakiusap. Pagmamayari ko na siya ngayon, Ramon. Ang kaluluwa niya ay nasa akin na. Tahimik siya. Walang takot. Walang sakit. Pero hindi siya sa'yo. Hindi siya kabilang sa mundo mo. May naghihintay sa kanya. Isang hininga na lang ang pagitan niya sa kamatayan. Isang desisyon ko lang, Ramon. Pumunta ako dito hindi bilang sumpa, kundi andito ako para amining isa akong walang kwentang tao. Pinagsamantalaan ko ang pag-ibig mo. Ako ang may sala, Sarina. Sa'yo ng anak natin. Huwag mong mabanggit ang anak ko dito. Ngayon ka na ba magpapakaama? Huli na, Ramon! Ako, Gugat. Ako ang dapat na magbayad. Ibalik mo lang ang apo ko, Sarina. Pakiusap. Kunin mo ako. Kunin mo ang buhay ko. Ang natitirang lakas ko. Ipalit mo sa apo ko. Hindi mo alam ang hinihiling mo, Ramon. Kapag pumasok ka na sa mundo ko, hindi ka na makakalabas. Patagal na akong bihag ng sumpa mo. Ang mga apo ko nagdurusa sa kasalanang ginawa ko. Wala nang mawawala sa akin. Mahalaga ang kalayaan ng mga apo ko. Ako? Ang galit ko ang tanging naiwan sa akin. Ikaw ang ugat nito. Kung ako ang ugat, huwag mong putulin ang mga sanga. Tatanggapin kita, hindi dahil sapat na ang buhay mo, kundi dahil handa mo nang harapin ang kabayaran ng lahat ng mga nagawa mo. Kunin mo na ako. Hindi pa. Bibigyan kita ng isang araw. Isang araw para saan? Isang araw para humarap. Isang araw para magpaalam. Isang araw para maunawaan nila kung bakit ka mawawala. Tahimik kaming umuwi noon mula sa gubat, Kabanong. Walang nagsasalita. Alam kong may mabigat na iniisip si Lolo ng mga sandaling yon. Isang desisyon na hindi na niya babawiin. Pagdating namin sa mansyon, madilim at tahimik ang buong bahay. Diretso kaming umakyat noon sa kwarto kung nasa nakaiga ang katawan ni Eric. Nandun ang mga oras na yon si Ian. Nakaupo sa tabi ng kama. Halatang hindi pa siya natutulog. Paulit-ulit niyang chinecheck ang pulso ni Eric. Hindi lang siya doktor ng mga sandaling yon, kundi isang pinsang nag-aalala. Normal na ang kanyang paghinga. Bumalik na rin sa normal ang pulso niya. Pero parang may iniintay pa ang katawan niya bago magising eh. Magigising siya. Huwag kayo mag-alala. Binalik sa kanya ang katawan niya. Francis, Ian, Lolo, bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Parang may nawala. Parang may naiwan din. Huwag ka mag-alala, Eric. Ang mahalaga nandito ka na. Buhay ka. Hindi na ikaw ang kinuha. Dok Ian, gising na si Rosella. Ha? Eric? Hala, buhay ka? Sabi na para ka lang natutulog eh. Rosella, bakit nandito ka? Dapat hinintay mo na lang kami dun. Nung malaman ko ayon sa kwento ni Mike ang mga nangyari, lalo na yung ginawa ni Eric, kaya nagmadali akong pumarito. Rosella, baka mabigla katawan mo. Eric, kamusta ka na? Anong pakiramdam mo? Huwag ka mag-alala, okay na ako. Pahinga lang ito. Ano pong nangyari, Lolo, sa lakad niyo? Buti pumayag si Sarina na bumalik si Eric.
Oo, dahil may kapalit. Lolo, ano pong ibig niyo sabihin? Ikaw? Ikaw ang kapalit? Huwag kayong mag-alala mga apo. Babawi ako sa inyo. Wala nang ibang kapamaraanan para makalaya kayo kundi ang pagbayaran ko ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Lolo, patawarin mo ako sa masasakit kong salita ah. Huwag kang humingi ng tawad, apo. Ako ang nagkulang sa inyo. Patawarin mo ako sa mga panahong naibuhos ko sa iyo ang sama ng loob ng nangyari sa ama mo. Hinayaan kitang matutong tumayo sa sariling paa at maging matapang. Na sana ginawa ko na sa simula pa lang. Lolo, nauunawaan ko naman po ang lahat eh. Huwag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala kina Ian at Francis. Tiwala akong kaya mo. Sa tagal ng panahon na nakasabay ka sa kanila, sa pumumuhay niyo sa syudad, ikaw ang gumabay sa kanila. Lolo, maraming salamat po ah. Ikaw na pong tumayo mga magulang namin. Iniwan man kami, pero yung sakripisyo niyo pong palakihin kami sa kabila ng sumpa. Lumaki kami na maayos. Iyan, hangarin ako sa dedikasyon mo sa buhay. Sa tapang mong harapin, kontrolin ang sarili mo. Bago matapos ang lahat, masasabi kong nagtagumpay ka na. Maraming salamat po talaga, Lo. Eric, huwag mong isiping patapon ang buhay mo. Huwag mong isiping iba ka sa kanila at walang silbi. Hindi totoo yan. Hanga ako sa lakas at tapang ng loob mong harapin lahat. Yon ang wala ko, kaya nagdusa kayo ng mahabang panahon. Ingatan mo ang panibagong pagkakataon na ito. Hayaan niyo po, Lo. Kinagabayan ako ni Francis sa negosyo. Papalagoy namin ang mga iiwan mo. Tiwala ako sa inyong tatlo. Tahimik ang mansyon ng gabing yon. Walang ingay, walang mga ilaw sa karamihan ng mga kwarto. Nakaupo ko noon sa sala. Gising pa rin kahit pagod. Hindi ako dinadalaw ng antok. Nagulat na lang ako bigla nang may tumabi sa akin ng mga oras na yon. Si Rosella. Francis, sorry sa lahat. Hindi ko alam na ganito kabigat ang dinadala mo. Nauunawaan ko na kung bakit na lang ganun ang pag-iwas mo. Ako dapat na mag-sorry sa iyo eh. Nagbitaw ko ng mga salita na ikasasakit ang damdamin mo. Maraming salamat ah. Dahil kahit nalaman mo na ang lahat ng pagkatao namin, nandito ka pa rin. Marahil nakatadhana na talaga na magtagpo tayo. Makakatagpo ko kayo. Hindi ko man pinili pero may nananalaytay sa dugo ko na nakaugnay sa inyo. Rosella, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Mahal kita. Simula pa nung una. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. Basta ang alam ko, hindi ka na maalis sa isipan ko. Talaga? Alam mo ba, Francis, yan ang mga inaasahan kong mga salita na sasabihin mo sa akin. Dahil pilit mo mang hindi aminin, kita ko sa iyong mga mata. Uulitin ko. Mahal din kita, Francis. Nahiyak tuloy ako eh. Hayaan mo, Rosella. Matapos lang to, pag bumalik na tayo sa normal, formal akong manliligaw sa iyo. Bakit manliligaw ka pa? May hirapan ka lang eh. Tayo na. Sasagutin na kita. Huwag ka nang umangal dyan. Talaga? Kahit hindi pa tuluyang nawawala ang sumpa sa katauhan ko? Ano ka ba? Minahal nga kita ng halimaw o aswang ka pa lang eh. Mahal kita dahil ikaw si Francis. Kahit ano o sino ka pa. Basta ikaw yung Francis na nakilala ko sa simula. Mamahalin kita. Isang mainit na yakap mula sa babaeng tumanggap ng katauhan ko. Akala ko wala ng pag-asa ang tulad namin na makaranas na umibig. Buong buhay kong itinatak sa isipan ko, wala na makakatanggap sa tulad kong may sumpang nananalaytay sa dugo ko. Ang pagdating ni Rosella, tinaliman kami ng tadhana, nagkaroon pa rin ng kalayaan pagdating sa aming nararamdaman. Bandang hating gabi noon, may narinig akong mabagal na yabag mula sa hagdanan. Hindi nagmamadali, bahagyang dahan-dahan. Paglingon ko noon, nakita ko si Eric. Maputla siya, pawis na pawis. Hawak niya ang dibdib niya na parang may dinaramdam. Eric, bakit gising ka pa? Masama ang pakiramdam mo? Hindi ko alam kung ano to, Francis. Walang masakit pero parang may bumibigat sa loob ko eh. Ha? Kanina mo pa ba nararamdaman yan? Oo eh. Ayaw ko lang abalahin si Ian. Dahil ngayon pa lang siya nakakabawing magpahinga. May napanaginipan ka ba?
May narinig ka bang boses? Wala. Andun ako lalong natatakot eh. Nakaiga lang ako, nakapikit. Tapos may bigla namang pumasok sa isip ko. Hindi siya salita Pakiramdam lang. Parang may sinasabing huwag. Ano bang pinag-iisip mo bago mangyari? Galit. Iniisip ko kung bakit kahit tapos na, may mabigat pa rin. Kung bakit parang may kulang. At nung sandaling gusto ko nang sisihin ng mga bagay-bagay, doon siya dumating. Bakit ka humahawak sa dibdib mo? Masakit ba? Hindi siya masakit eh. Pero malinaw. Parang may humihila sa akin pabalik. Parang may nagsasabing hanggang diyan ka na lang. Yan nga ang sinabi ni Lolo. Hindi bantay, kundi babala. Francis, hindi ako kinakausap. Pero alam kong may mali kapag mali din ang iniisip ko. Parang may bigat na kaagad. Hindi ka kinokontrol. Pinapaalalahanan ka lang upang hindi na maulit ang dati. Kaya pala ganito. Hindi pala ako pinarusahan. Pinagbantaan lang para hindi na ako bumalik sa dati kong daan. Kinabukasan noon, aminin man namin o hindi pa kami handang umalis ni Lolo. Hindi pa sumisikat ang araw nang dumating si Sarina. Tahimik ang bahay pero ramdam ko na may mali. Parang mabigat ang hangin, parang may hinihintay. Humaba ang anino na nakita ko sa may dingding. Unti-unti itong humihiwalay. At mula roon lumabas si Sarina. Itim ang anyo niya, parang aninong nagkatawang tao. Hindi siya galit, mas nakakatakot yun. Ramon, tapos na ang ibinigay kong araw. Narito na ako para sunduin ang kapalit. Wala na tayong pag-uusapan. Alam ko, haharap ako. Pero bago mo ako kunin, pakinggan mo muna. Huwag mo nang idamay ang mga apo ko. Hindi nila kasalanan ang ginawa ko. Hindi ko siya kinuha dahil may kasalanan siya. Buhay siya dahil may umamin. Hindi siya may utang. Kung may naiwan pang bakas ng dugo ko, ako na lang ulit ang kunin mo. Hindi ka pwedeng magbayad sa kasalanang hindi mo ginawa. Hindi ikaw ang may pananagutan. Akong taksil at tumalikod. Sa tagal ng panahon, pinabayaan kong may madamay. Kukunin kita bilang parusa. Hindi ka mamamatay. Mas mabigat pa ron ang ipapasan mo. Francis, sa tuwing mararamdaman niyo ang bigat, nais kong maalala niyo, hindi na yun sumpa. Bakasyon na kasalanang hindi na dapat maulit. Lolo, ang hirap po eh. Iyan. Ipagpatuloy mo ang pagiging bukas palad mo sa mga nangangailangan ng tulong. Ikaw naman, Eric, mabuhay ka ng maayos. Huwag mong sayangin ang kalayaan mong hindi mo hiningi. Malaya ka na. Pero ang kalayaan ay may bigat. Kapag lumihis ka, mararamdaman mo yun. Hindi dahil may nagbabantay, kundi ayaw na ng dugo mo ang kasalanan. Matapos ang sakripisyo na ginawa ng lolo sa amin, nakamit namin ang kalayaan sa sumpang bumalot sa amin ng mahabang panahon. Si Eric, hindi man siya katulad ng dati, hindi na siya hirap tanggapin ang lahat ng pagbabago sa kanya. Sa tulong at gabay ng bawat isa, patuloy siyang lumaban. Mas magaan, mas malaya. Sa puntong hindi na namin kailangan pang magtago at magpanggap. Magkontrol sa sarili. Gumawa ng ritual para maibsan ang pagkauhaw sa dugo at karne. Nanirahan na kami doon sa syudad. Nanatili na lang bahay bakasyunan ng mansyon na naiwan sa probinsya. Lahat kami nagpatuloy sa bagong simula. Binuksan ko ulit ang liquor shop ko. Si Eric busy ulit sa resto bar. Mas lumaki pa ito dahil pinarenovate ito. Si Ian patuloy pa rin sa propesyon niya. Madalas na nga lang wala dahil sumasama na siya sa mga medical mission. Si Rosella naging area manager na. Nagbukas na sila ng ilang branches. Si Mike naman ang manager ng Orchid Cafe. Good morning! Welcome to... Sir Francis! Gulat lang, Mike Ngayon ka na lang po ulit kasi nakadaan dito eh. Di porket laging wala si Rosella dito, wala ka na rin. Ikaw talaga, Mike Ice coffee muna ako ngayon. Ice Americano. Hindi ka ba magtatanong kung nasaan si Rosella? Bakit?
Di ba may importanteng meeting daw siyang pupuntahan? Oy, yun ang sabi niya. Oh, bakit? May iba pa ba? Alam mo sir, kung hindi lang ako boto sa iyo noon pa, hindi ko talaga ipapaalam at hahayaan kita eh. Kinakabahan ako sa mga ganyan mo, Mike eh. Diretsuhin mo na nga ako. May ka-blind date ngayon si Rosella at nandun siya ngayon sa restaurant ng kapartner mo. Alam mo kung sino? Mike? Ay, katakot naman to. Baka bumalik pa sumpa sa'yo ha. Kainin mo ako ganitong wala pa akong jowa. Mike Angelo? Ano ba yan? Ang bantot naman pakinggan. Ka-blind date niya mismo yung anak ng boss namin, si Sir Leo. Si Leo? Hindi ba niya alam na sa akin na si Rosella? Maka akin, parang pag-aari mo na ha. Niligawan mo? Sinagot ka na ba? Silyado na ba? Ako sa iyo, Sir Francis, bilisan mo na no? Baka sa mga oras na ito umamin na si Sir Leo sa nararamdaman niya kay Rosella. Patay na patay pa man din yun kay Rosella. Kanina pa ba umalis si Rosella? Oo, nagmamadali nga eh. Dito galing yon. Kaya dali-daling umalis baka mag-cross pa daw yung landas nyo. Ay, Sir Francis, sukli mo Keep the change! Ang agang tip naman to. Oh, sige, ingat sir. May the best of the best win. Mabuti sa mga sandaling yon, Kabanong, hindi matraffic. Dinere-diretso ko lang ang pagmamaneho ko kahit bilisan ko ay maluwag ang kalsada. Narating ko rin kagad ang restaurant. Pagbaba ko, tinawagan ako ni Ian. Ayoko mang sagutin pero emergency. Francis, nasa ka ngayon? Akala ko emergency. Bakit? May kailangan pa akong gawin eh. Ano kasi, sandali lang. Ang ingay mo. Ha? Bakit maingay? Pinagtitripan mo ba ako, Ian? Ian! Ian! Sus, pinabaan ako ng cellphone. Nakisabay pa talaga eh. Dali-dali akong pumasok noon, Kabanong, pero parang hindi pa nag-ooperate. Anong oras na? Nakapatay ang mga ilaw. Walang mga tao. Nasa isip ko noong mga oras na yon, pinagtitripan ako ni Mike. Pero may naamoy ako. Pabango kako ni Rosella yon. Nilakad ko pa paloob. Doon ang galing ang amoy sa may VIP room kung saan kami madalas kumain noon. Binuksan ko noon ang pinto dahil hindi nakalak. Ha? Patay ang ilaw? Ang weird. Dito nanggagaling yung amoy. Nasaan na ba yung switch ng ilaw? Surprise! Happy birthday! Gulat ka no? Mawawala ka na sa kalendaryo. Ha? Birthday ko pala? Nawala sa isip ko ah. Alam kong malilimutan mo dahil simula nung bumalik tayo dito sa syudad, non-stop ka na magtrabaho. Kasama mo daw si Leo? Sino nagsabi? Si Mike? Ang daldal talaga nun kahit kailan. So totoo? Oo, totoo. Nakita kami. Ilang araw kami madalas magkita. Hindi mo talaga idinay, Rosella? Bakit ko i-deny? Ang hirap kayang magpa-appointment ng reservation dito sa VIP room na to. Buti na lang kilala ko si Leo. Huwag ka na magselos dyan. Nakikita mo ba ang decoration na yan at mga pagkain at drinks na yan? Si Rosella nag-asikaso niyan. Ha? Teka, ikaw Rosella nag-organize nito? Kaya pala, panay ka sabing busy ka ha? Bakla! Nakahabol ba ako? May Shanghai pa ba? Happy birthday po, Sir Francis! Kayo talaga. Maraming salamat sa effort ng bawat isa ha? Sa presensya nyo. Sa pakikipagsabuatan nyo dito kay Rosella. Maraming salamat ha. Francis, happy birthday. Ito, buksan mo. Gift ko sa'yo. Relo? First time kong makatanggap ng relo sa birthday ko ha. Couple watch to. Pareho tayo. Uy, Francis! May pakik ako madala sa'yo, no? Hindi mo ba makonsider yung gift na yun? So ano, ipapangalandakan yung couple kayo dahil sa rilong yan. Kamusta naman kami? Eric, baka naman. Uy, magunos dili ka nga dyan, Mike Angelo. Kalalaki mong tao. Aray, sakit mo naman magsalita. Parang binibiro ka lang eh. Tatanda kang binata. Ikaw na pumalit kay Sir Francis sa pagiging napakasungit. O tama na yan. Francis, yung cake mo, matutunaw na kandila.
Happy birthday! Sana'y mabusog mo kami! Matagal akong nabuhay na may takot. Iniisip na halimaw lang ako dahil sa sumpa. Pero may taong tumanggap sa akin kahit alam ang naging katauhan ko. Minahal ako, naging kaibigan ko sila. Hindi nila kami iniwang tatlong magpipinsan. Natuto kaming magpatuloy sa buhay. Malaya na kami ngayon at pinili naming mabuhay ng mapayapa. Wakas,